Isipin mo yung isang organisasyon na bumabagsak o kaya isang proyekto na unti-unting namamatay. Ano yung unang pumapasok sa isip mo? Siguro, madalas naiisip natin dyan ay yung mga taong walang pakialam o kaya mga miyembrong tamad. Tama, o kaya mga leader na nakaupo lang at naghihintay ng himala, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakakaraniwang dahilan ng pagkabigo ng isang misyon ay hindi yung pagiging tamad, kundi yung pagiging sobrang abala? Isang napakalaking kabalintunaan yan. Kasi laging itinuturo sa atin na basta't kumigilos ka at nagpapawis, parang may nararating ka. Oo nga eh. Pero sa mundo ng pamamahala, lalo na doon sa mga komunidad na may malalim na layunin, yung aksyon na walang direksyon ay mas mapanganib pa minsan kaysa sa kawalan ng aksyon. Totoo yan. At para sa iyo na nakikinig gayon, alam ko kung bakit ka narito. Ikaw yung taong laging uhaw sa kaalaman, laging naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa mga ginagawa mo araw-araw, pero alam kong ayaw mo rin ng information overload na wala namang direktang silbi. Exactly. Gusto natin yung practical. Kaya sa ating masinsinangang usapan ngayon, ang mission natin ay himayin itong isang napakayamang dokumento. Ang pamagat nito ay Becoming a Church that Lives the Map. At huwag kang mag-alala kung hindi ka man leader ng simbahan. Oo, kasi yung mga prinsipyo dito, tumatago sa kahit anong uri ng organisasyon o negosyo. Kahit nga sa personal na pamamahala ng oras natin eh. Tuklasin natin kung bakit minsan napagkakamalan natin ng ang pagiging abala o busyness ay katumbas na ng pagiging tapat sa ating misyon. Kasi yan talaga yung pinakamadaling bitag na pasukan natin. Ang nakakamangha rito ay bihira namang sinasadya ng mga tao na iligaw yung sarili nila o yung organisasyon nila. Parang nangyayari na lang? Oo, nangyayari ito sa pamamagitan ng tinatawag doon sa sanggunian na ecology of drift o yung ekolohiya ng pagkaligaw. Okay, himayan natin itong ecology of drift na ito. Kasi kapag narinig ko yung salitang pagkaligaw, ang naiisip ko agad, may sadyang kumaliwa kahit dapat kumanan. Pero base sa binasa natin, hindi pala ito isang biglaang pagkakamali. Parang ganito yon. Isipin mong kapitan ka ng isang barko. Okay, sige. Hindi naman kayo naligaw dahil nakatulog ka sa manibela. Naligaw kayo dahil yung mga bagong kargamento na isinakay ninyo ay may kaonting taglay na magnetismo pala. Kaya naaapektuhan yung kompas. Exactly. Unti-unting nag-iiba yung basa ng mismong kompas ng barko. Tapos, walang nakapansin. Pareho pa rin yung bilis ng takbo ninyo, pareho ang hangin, pero unti-unti na pala kayong lumilihis. Kasi yung kargamento o yung mga bagong aktibidad ninyo, yun yung sumira sa direksyon. Napakahusay ng paghalintulad na yan. Kasi ipinapakita niyan yung mismong mekanismo ng drift. May tatlong kondisyon dyan na binabanggit sa teksto. Una, yung pagiging pamilyar ay pumapalit sa intensyon. So nagiging rutina lang. Tama. Pangalawa, yung mga sukatan o metrics tulad ng dami ng tao o laki ng pondo ay pumapalit doon sa matalas na pagkilatis. Yung tipong, ay marami tayong pera kaya successful tayo. O kahit hindi naman talaga aligned. At yung pangatlo, ang pagiging abala ay pumapalit sa pagninilay. Masyadong mabilis yung galaw ng barko kaya wala nang may oras para tingnan kung tama pa ba yung kompas. Kasi nga naman, masarap sa pakiramdam yung makitang puno yung kalendaryo eh. Nagbibigay siya ng mabilis na dopamine hit. Parang wow, ang dami nating nagawa. Pero iba yung gumagalaw ka lang kesa sa may pinupuntahan ka. Oo. At may ipinakilalang konsepto doon sa teksto. Hango ito sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 15, tungkol sa pagkakaiba ng aktibidad at sa tinatawag na bunga o fruit. Dito talaga nabasag yung nakasanayan kong pag-iisip eh. Paano mo nasabi? Kasi kung isipin mo, yung aktibidad, kayang-kayang gawin ng tao kahit walang malalim na hugot. Pwede kang magpa-meeting, mag-organize ng event, magpadala ng 100 email, gawa-gawain lang. Pwede mo siyang i-manufacture kahit wala kang connection sa totoong layunin mo. Parang pagtakbo sa treadmill, pawis na pawis ka, pero wala ka namang narating. Totoo yan. Habang yung bunga naman, hindi mo pwedeng pilitin. Hindi mo
pwedeng utusan ang isang puno na mamunga kinabukasan dahil lang kailangan mo ng mansanas, di ba? Hinding-hindi talaga. Ang bunga ay isang natural na resulta, kung saang tumutubo mula sa isang buhay na koneksyon. Sa theological na pananaw ng dokumento natin, ang tunay na bunga ay lumalabas lamang kung nakakabit ka ng mahigpit sa orihinal na misyon at sa Diyos. Kumbaga, pagbabago ng ugali, tunay na pag-ibig sa kapwa. Exactly. Kapag nahiwalay tayo doon, ang tanging natitira na lang sa atin ay yung gumawa ng napakaraming aktibidad para lang pagtakpan yung katotoanang wala na pala tayong bunga. Grabe, parang nagdidikit ka lang ng mga plastic na prutas sa isang patay na puno para lang masabing buhay siya. Gano'n na nga. Kaya kung ganito kadaling malinlang ng activity, paano natin aayusin yung kompas natin? Kapag nakita ng isang kumpanya na pabagsak na sila, ang unang sagot lagi ay, kailangan natin ng bagong estratehiya. At sinasabi ng sanggunian natin na isa iyang napakalaking pagkakamali. Oo nga meron pala silang 4 na yugto na kailangang sundin. At kapag binaliktad mo ito, mas lalo ka lang maliligaw. At yan madalas madapa yung mga leader natin. Ang 4 na yugto na yan ay, una, teolohiya, pangalawa, diagnosis, pangatlo, estratehiya, at pang-4, sustainability o yung pagiging tuloy-tuloy. Teka, pansinin mo yung estratehiya. Oo, nasa pangatlong hakbang pa lang siya. Pero sa totoong buhay, inuuna agad ng mga tao yung estratehiya o plano bago pa man kilalanin kung ano ba talagang pinaniniwala nila. Okay, teka lang magtatanong ako at medyo kontra ako ng kaunti rito. Sige, ano iyon? Kasi bilang isang taong sanay doon sa mabilis na mundo ng trabaho, kung saan kailangan mo ng resulta agad-agad, hindi ba yung teolohiya ay masyadong abstract o theoretical? Marami nga nag-iisip ng ganyan. Kasi halimbawa, may krisis sa komunidad ninyo, may mga taong kailangan ng tulong bukas mismo. Hindi ba mas kailangan natin ng aksyon at logistika agad kesa umupo pa sa isang kwarto at mag-usap tungkol sa teolohiya ng misyon? Parang nagpipilosopiya ka habang may nasusunog na bahay? Makatarungan naman yung ganyang reaksyon, lalo na kapag apurado tayo. Pero ipinapaliwanag ng sanggunian natin na ang teolohiya ang nagsisilbing mismong oxygen ng kahit anong misyon. Oxygen. Paano na ding oxygen? Kasi ito yung sumasagot sa tanong na sino ba ang sinusunod natin at bakit natin ito ginagawa sa ganitong paraan. Kung lalaktawan mo yung teolohiya para lang makagawa ng mabilis na estratehiya, ang ginagawa mo na lang ay simpleng religious management. Tama. Ang mangyayari, yung paraan ng pagdidesisyon mo, yung pagtrato mo sa mga tao mo, parang sa isang malamig na korporasyon na walang kaluluwa. Kaya pala yung susunod na hakbang ay diagnosis at hindi pa rin estratehiya. Kasi kung malinaw sa iyo yung teolohiya mo, saka mo lang makikita kung gaano kayo kalayo doon sa orihinal na plano. Exactly. May pamantayan ka na Oo. Hindi ka pwedeng mag-diagnose base lang sa dami ng uma-attend. At kapag naging malinaw na iyon, saka palang papasok yung estratehiya o yung pagsunod na may forma. Susundan naman ng sustainability para tumagal yung programa. At dito nating nakikita kung bakit ang mga estruktura ng isang organisasyon tulad ng mga komite, kalendaryo, patakaran, hindi sila pwedeng ihiwalay sa usapin ng misyon. Binibigyang diin sa teksto na dapat gumalaw ang isang komunidad bilang isang buhay na organismo, hindi bilang isang pabrika. Dito ito nagiging sobrang interesante para sa akin. Kasi kung iisipin natin yung mekanika, ang pabrika ay umiiral para sa iisang bagay lang, output. Standardized lahat. Oo, naglalagay ka ng uniforming pressure para makuha yung pare-parehong resulta ng mabilis. Pero kapag ginamit mo iyan sa isang komunidad ng mga tao, ano makukuha mo? Burnout. Kasi ang tao ay hindi naman makina. Tama. Ang organismo ay may mga panahon ng paglago, panahon ng pagpapahinga o taglagas. Kailangan ng pag-aalaga na hindi mo makukuha sa isang assembly line. Eksakto yan. At dyan papasok yung napakapanganib na konsepto ng familiarity is not faithfulness. Yung nakasanayan ay hindi katumbas ng pagiging tapat. Oo. Maraming komite o programa na dekada na ang tanda pero pinupunduhan pa rin. Hindi dahil effective pa, kundi
Natatakot silang baguhin yung nakasanayan. Kaya sinasabi ng dokumento na ang estruktura ay teolohiyang nakikita. Wow, theology made visible. Sa madaling salita, wag mong sabihin sa akin kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ipakita mo sa akin yung kalendaryo mo at yung budget mo, tapos sasabihin ko sa'yo kung ano talaga yung sinasamba mo. Isang napakatalas na panangin yan. 'Di ba? Kung sinasabi ng misyon ninyo na tulungan ng mahihirap, pero 90% ng pondo at oras ninyo napupunta sa pagpapaganda ng sariling pasilidad at mga internal parties, ibig sabihin, hindi totoo yung teolohiya ninyo. Ang totoo ninyong teolohiya ay yung pangangalaga sa sarili ninyong ginhawa. At para maitama iyan, kailangan yung tinatawag na pruning o pagtatabas. Amang 20 taon na, may magagalit talaga. Nakakabit na yung identity nila doon eh. Sasabihin nila, binabawasan mo yung ginagawa para sa misyon. Oo, pero ang pagtatabas ay hindi pagpaparusa. Isa itong hakbang ng tunay na pagmamalasakit o mercy. Pinuputol natin yung mga sangang patay na para bigyan ng sustansya yung mga bagong sibol. Kung hindi ka magtatabas, mamamatay yung buong puno sa pagod. At upang makapagtabas ka ng maayos, ito ay naglalabas ng isang mahalagang tanong. Papasok tayo sa isa sa pinakamahirap na kasanayan, ang paggawa ng matitinding desisyon at ang teolohiya ng pag-say no. Naku, decision paralysis. Oo, lalo na kapag mabuti ang intensyon mo. Pakiramdam mo bawat lumalapit na opportunity, kailangan tugunan. Yan ang sakit nating lahat eh. Kapag may lumapit na may magandang ideya, ang otomatikong sagot, sige gawin natin. Tapos bukas may lalapit na naman, idagdag natin ito. Hanggang sa hindi na natin alam ano ba talaga yung pangunahin nating trabaho. At hulaan ko, ito ba yung tinutukoy sa sanggunian na moral cost of diffusion? Oh, yan nga mismo. Kapag ang isang grupo ay yes ng yes sa lahat, unti-unti nilang pinapatay sa pagod yung pinakamatapat na 10% na miyembro nila na laging sumasalo ng trabaho, habang yung nakararami, nanonood lang. Huling-huli mo yung diwa niyan. Kapag sinusubukan nating pasayahin ng lahat, ang nagbabayad ng presyo ay yung ilang tapat na volunteers na nauubos ang lakas. Malinaw ang paalala sa teksto, ang bawat oportunidad ay hindi otomatikong tungkulin. Not every opportunity is a calling. Tama. Ang pag-say no ay hindi kawalan ng pagmamahal. Madalas, ito pa nga ang pinakamataas na forma ng pagpoprotekta sa misyon ninyo. Tingnan mo si Moises sa Biblia. Yung kay Jethro. Oo, gusto ni Moises solusyonan ng personal lahat ng problema ng libu-libong tao mula umaga hanggang gabi. Mabuti yung intensyon niya, pero napagod siya. At yung mga tao nagdusa rin sa pila. Kinailangan siyang sawayin ng biyenan niya. Exactly. Kinayaman niyang magtalaga ng iba at matutong mag-say no. O kaya, yung mas matinding halimbawa, si Jesus mismo. Ayon sa sanggunian, hindi naman niya pinagaling ang bawat taong may sakit sa buong Palestina. Oo nga no. Nagawa niyang talikuran yung mga malalaking pulutong dahil ang katapatan niya ay nakatuon sa kalooban ng Ama, hindi sa walang katapusang demand ng tao. Kaya yung pag-say yes natin minsan, kailangan itanong, nanggagaling ba talaga ito sa tawag ng misyon o galing lang sa takot nating hindi magustuhan ng iba? Kasi ang tunay na kalinawan ay isang forma ng pagmamahal. Napakagandang punto niyan. At subalit, ang prosesong ito ng pagtanggi at pagputol ay umaabot sa mas malalim na usapin. Kapag napagtanto ng isang komunidad na matagal na pala silang ligaw, hinihingi nito ang isang mas malalim na tugon, ang pagsisisi o repentance. Repentance. Gusto kong usisin iyan, ha? Kasi aaminin ko, medyo naging mapanghusga yung utak ko nung nabasa ko yan. Bakit naman? Kasi kapag naririnig natin ang repentance, ang naiisip agad natin para ito sa mga malalaking asalanan pagnanakaw, panliloko. Hindi ba masyadong dramatiko na humingi ng repentance para lang sa issue ng kalendaryo na masyadong puno? Bakit aabot sa ganong lalim? Kasi kung iuugnay natin to sa mas malaking larawan, ang pagkaligaw sa misyon ay hindi lang simpleng pagkakamali sa logistics. Pagkakamali ito ng puso. Ang mission map ay hindi lang trofeo. Isa itong
espiritual na salamin. Salamin ng totoong priorities nato. Oo, kapag nakita mo na ibinigay mo ang oras mo sa mga bagay na nagsisilbing lamang sa komportableng ninyong buhay, isa itong pagtalikod sa ipinagkatiwala sa inyo. Kaya ang pagsisisi ay hindi lang pag-issue ng public apology. Ito ay humihingi ng pagbabago sa struktura at reordering of desires. Yung pag-aayos kung ano talaga ang mas minamahal natin. Kumbaga, inaamin mong, patawad. Dahil mas minahal namin yung lumang tradisyon kesa sa pag-abot sa aming mga kapitbahay. Ganon kasakit. Kaya pala may nakakatuwang kwento dun sa teksto eh. Yung tungkol dun sa simbahan. Oo, yung simbahan na ang daming miyembro, malaki ang pondo, pero nang tiningnan nila ang mapa nila, napagtanto nilang lahat ng ginagawa nila ay nakatutok lang sa sarili nila, inward-looking sila. At madalas kapag ganyan, nagiging depensibo ang mga lider. Magdadahilan sila. Pero ang ginawa nila ay matapat silang magsisi. Nag-reorganize sila ng buong budget at oras, tapos ibinaling yung puwersa para maglingkod sa mga tao sa labas. Iyon yung tunay na pagbabago. Yan mismo ang layunin ng paggawa ng plano. Hindi para magkaroon tayo ng kapangyarihang kontrolin yung hinaharap, kundi para makita natin ang hubad na katotohanan at isuko ang kontrol pabalik sa nagbigay sa atin ng misyon. At mahalagang marinig ito ng tagapakinig natin, ang pagtukoy sa pagkakamali ay hindi para bigyan ka ng kahiyan, hindi ito shaming. Isa itong invitasyon para sa pagpapagaling. Para kang nagpapatingin sa doktor, aalamin niya yung sakit mo para bigyan ka ng lunas, hindi para kutyain ka. Isang magandang pananaw yan. Ngayon, paano natin ito isasalin sa totoong buhay? Kasi napakadaling ma-stuck dun sa awareness mode. Yung ang dami na nating alam, ang ganda ng mga realizations, pero sa susunod na linggo, balik ulit sa dating gawi. Isa yan sa pinakamalaking bitag natin. Madalas, inaantay natin yung perpektong kondisyon bago gumawa ng pagbabago, na sa totoo lang ay palusot lang natin para maiwasan yung sakit ng paglipat. Kaya ano ang ibig sabihin ito? Anong practical steps? Ng misyon. Kailangang napakakalinaw at maikli lang. Pangalawa, i-audit ang kasalukuyang portfolio ng mga gawain. Yung audit na yan, pwedeng napakasakit niyan. Kasi ililista mo lahat ng pinagkakaabalahan ninyo at baka matuklasan mo na 80% ng ginagawa ninyo ay hindi naman pala nakaanay doon sa isang pahinang isinulat ninyo. Totoo yan. At kapag nakita mo iyan, dadalhin ka nito sa ikatlong hakbang. Imapa ang komunidad at konteksto. Dapat itong human-centered at context-aware. Hindi ka pwedeng kumuha lang ng plano mula sa ibang organisasyon at kopyahin iyon. Kailangan mong kilalanin yung sitwasyon ng mismong mga taong pinaglilingkuran mo. Exactly. Sa kapapapasok ang ikaapat na hakbang, itapat ang mga yaman sa mga prioridad. Walang kwenta ang magandang teologya kung ang pera at oras ng mga tao ay nakalaan pa rin sa mga patay na programa. Kailangan mong ipusta kung ano ang sinasabi ng bibig mo. At yung huling hakbang, ang panglima, gumawa ng tipan ng mission map o covenant at magtakda ng araw para sa review. Bakit tipan? Kasi hindi ito simpleng memorandum na ipapaskil tapos kakalimutan. Ang tipan ay isang seryosong pangako ng buong komunidad na sama-sama tayong mananagot sa isa't isa. Kaya para sa'yo na nakikinig, paano mo gagamitin ang 5 hakbang na ito bukas? Bago ka makaulit ng decision paralysis sa opisina, subukan mong isulat sa isang pahina ang tunay mong papel. Kapag ino-audit mo ang linggo mo, ilang oras ang napupunta sa aktibidad na ingay lang. O kaya sa pamilya mo, ano ba talaga ang misyon ninyo bilang isang tahanan? Kailangan mo ng matapang na audit para malaman kung alin ang dapat idilig at alin ang dapat nang tabasin. Bilang pagbubuod, ang laging ipapaalala sa atin ng mga dokumentong tulad nito ay ang tunay na sukatan ng tagumpay. Na hindi ito base sa ingay, di ba? Tama. Hindi ito ang dami ng tao sa kwarto o ang bilis natin sa pagtatapas ng mga gawain. Ang tunay na sukatan ay ang katapatan sa mismong direksyon ipinagbatiwala sa atin. Ang pamangkang gagawin ninyo ay gabay lamang para matiyak na naglalakad kayo sa tamang daan. At bago tayo tuluyang maghiwalay sa usapang ito,
Gusto kong mag-iwan sa'yo ng isang kaisipang direktang nakakabit dito. Habang binabasa natin ang tungkol sa mga mapa at kung paano gumagalaw ang community, hindi ko naiwasang isipin ang ating mga sarili sa harap ng mga screens natin. O paano? Sa screens. Kasi sa modernong panahon natin ngayon, araw-araw tayong hinuhubog ng mga algorithm sa social media. Kung susuriin mo, ang mga algorithm na ito ay parang mga sarili nating external na mission maps. At sino ang gumawa ng mapa na iyon? Hindi ikaw. O nga no, sila ang nagdidikta. Ang masaklap pa, sinusukat lang ng mga algorithm na ito yung activity at ingay. Likes, shares, views, walang katapusang engagement. Ginawa nila tayong mga hamster na tumatakbo sa loob ng isang digital wheel kung saan pawis na pawis yung atensyon natin pero wala tayong napupuntahan. Kaya ang tanong na dapat mong pagnilayan na yon, ang personal bang mapa ng buhay mo ay nakadesenyo para sumunod sa walang katapusang business na idinikta ng mundo o may tapang kang tabasin ito para makagawa ng puwang para sa tunay, tahimik at pangmatagalang pagbabago? Isang tanong na hindi lang susubok sa ating oras, kundi magbubunyag kung ano ang tunay na laman ng ating mga puso. Maraming salamat sa matiyaga at bukas na isip na pagsama mo sa amin sa masinsinang usapang ito. Naway magkaroon ka ng tapang na humarap sa salamin ngayon at huwag matakot sa proseso ng pagtatabas dahil doon nagsisimula ang totoong paglago. Hanggang sa muli nating pagsisid sa kaalaman.